Ano ang nangyayari sa kaluluwa pagkatapos ng kamatayan? Saglit ba talaga siyang mananatili sa earth? O dinala siya kaagad sa kanyang walang hanggang tadhana? Ito ang isa sa mga pinaka-nakakagambalang misteryo ng sangkatauhan at ang sagot ay ganap na nagbabago sa ating pangunawa sa buhay at kamatayan. Kung naisip mo na kung ano ang mangyayari sa eksaktong sandali na umalis ang espiritu sa katawan, humanda ka dahil ang ihahayag natin ngayon ay nasa Biblia at maaaring maalog ang lahat ng akala mo alam mo. May mga nagsasabing ang mga kaluluwa ay maaaring gumala na nakulong sa pagitan ng dalawang mundo nang hindi nakakahanap ng pahinga. Ang iba ay naniniwala na mayroong limbo o naghihintay bago matanggap ng kaluluwa ang huling hantungan nito. Ngunit ano ba talaga ang sinasabi ng salita ng Diyos tungkol dito? Totoo bang may mga espiritu na nakulong sa earth? O maaaring ang nararanasan ng maraming tao ay mga panlilinlang ng demonyo na nagkukunwaring mga aparisyon? Sa video na ito, tutuklasin natin ng malalim kung ano ang itinuturo ng Biblia tungkol sa kamatayan, agarang paghuhukom, at ang huling paghuhukom. Sasagutin natin ang mahahalagang tanong na nakakaapekto sa ating pananampalataya, sa ating kaugnayan sa Diyos, at sa ating walang hanggang tadhana. At higit sa lahat, alamin natin kung ano ang magagawa natin ngayon upang matiyak na ang ating mga kaluluwa ay nasa kanang bahagi ng kawalang hanggan. Wala nang mas mahalagang isyu kaysa dito dahil ang nakataya ay ang ating buhay pagkatapos ng kamatayan. Kaya manatili hanggang sa huli dahil bawat minuto ng video na ito ay maaaring gumawa ng pagbabago sa iyong walang hanggang tadhana. At bago magpatuloy, sabihin sa akin sa mga komento, ano sa palagay mo ang nangyayari sa kaluluwa pagkatapos ng kamatayan? Nakarinig ka na ba ng mga kwento tungkol sa mga nakulong na kaluluwa o mga karanasang malapit na sa kamatayan? Ibahagi ang iyong opinyon at sama-sama nating tingnan kung ano ang sasabihin sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Sa simula ng paglikha, nilinaw ng Diyos na ang buhay ng tao ay hindi lamang laman at buto, kundi espiritu rin. Sa Genesis 2:7, makikita natin na inanyuan ng Panginoon ang tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay, na ginawa siyang buhay na nilalang. Ang detalyeng ito ay mahalaga para maunawaan kung ano ang mangyayari pagkatapos ng kamatayan ayon sa Biblia. Kapag ang isang tao ay namatay, ang kanyang pisikal na katawan ay babalik sa alabok, ngunit ang kanyang kaluluwa ay hindi nawawala o nananatili sa isang estado ng kawalan ng malay. Malinaw na itinuturo ng salita ng Diyos na mayroong paghihiwalay sa pagitan ng katawan at espiritu sa oras ng kamatayan. Ito ay ipinaliwanag sa Ecclesiastes 12:7 na nagsasabing, ang alabok ay babalik sa lupa gaya ng dati at ang espiritu ay babalik sa Diyos na nagbigay nito. Gayunpaman, maraming tao ang nagtataka. Nangangahulugan ba ito na ang isang tao ay huminto sa pagkakaroon ng kamalayan pagkatapos ng kamatayan? Binigyan tayo ni Jesus ng mahalagang palatandaan sa Juan 11:11 nang ikumpara niya ang kamatayan sa pagtulog ng tinutukoy si Lazarus. Ngunit mag-ingat. Hindi ito nangangahulugan na ang kaluluwa ay nananatili sa isang estado ng kabuuang kawalan ng malay. Sa banal na kasulatan, ang pagtulog ay isang metapora na ginamit upang ipahiwatig ang paghihiwalay sa pagitan ng buhay sa lupa at buhay na walang hanggan, hindi isang pagpapawalang bisa ng pagkatao. Parang kapag nakatulog tayo ng mahimbing at wala tayo sa pisikal na mundo, pero nag-e-exist pa rin tayo. Ang pagkakaiba ay pagkatapos ng kamatayan, ang kaluluwa ay hindi nakabilang sa makalupang eroplanong ito, ngunit nasa mga kamay ng Diyos. Higit pa rito, sa Mateo 10:28, binalaan tayo ni Jesus tungkol sa isang pangunahing katotohanan. Huwag kayong matakot sa mga pumapatay ng katawan ngunit hindi makapatay ng kaluluwa. Dito, nilinaw ni Jesus na bagamat ang katawan ay namatay, ang kaluluwa ay patuloy na umiiral at ang kapalaran nito ay hindi isang misteryo. Ang talatang ito ay nagpapakita sa atin na ang kamatayan ay hindi ang katapusan, ngunit ang paglipat sa isang walang hanggang katotohanan. Kung ang kaluluwa ay maaaring patayin, ang babalang ito ay walang kabuluhan. Nilikha tayo ng Diyos para sa isang walang hanggang layunin, at ang pisikal na kamatayan ay isang pinto lamang na nagbubukas sa isa pang estado ng pag-iral. Alinman sa presensya ng Diyos o hiwalay sa Kanya, ang pagtuturo ng Biblia ay humahantong sa atin sa isang makapangyarihang konklusyon.
Ang kamatayan ay hindi ang wakas. Ang tanong ay hindi kung ang kaluluwa ay patuloy na umiiral, ngunit kung saan ito napupunta pagkatapos ng kamatayan. Ang kapalaran ng kaluluwa ay hindi tiyak at hindi rin ito nananatiling nakabitin sa hangin. Malinaw na itinuturo ng Biblia na mayroong banal na paghatol at isang tiyak na kapalaran para sa bawat tao ayon sa kanilang kaugnayan sa Diyos. Ang kamatayan malayo sa pagiging isang wakas ay isang hakbang na humahantong sa atin sa kawalang hanggan. Ang pangunahing tanong ay, handa na ba tayo para sa sandaling iyon? Ang kamatayan ay isang misteryo na nag-intriga sa sangkatauhan mula pa noong una. Maraming tao ang nagtataka kung ano ang nangyayari kapag ang kaluluwa ay humiwalay sa katawan. Mayroon bang oras ng paghihintay sa Earth? Ang kaluluwa ba ay pumapasok sa isang estado ng kawalan ng malay? Ang Biblia ay nagbibigay sa atin ng malinaw at makapangyarihang mga sagot tungkol sa mahalagang sandali na ito. Noong si Jesus ay nasa krus, gumawa siya ng isang nakagigimbal na pangako sa nagsisising magnanakaw na nakatayo sa tabi niya. Katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay makakasama kita sa paraiso. Lucas 23:43. Ang mga salitang ito ay naghahayag ng isang bagay na hindi pangkaraniwan sa atin. Ang kaluluwa ng matuwid ay hindi gumagala ng walang patutunguhan, ngunit agad na dinadala sa presensya ng Diyos. Ito ay nagpapakita na walang panahon kung saan ang kaluluwa ay nananatiling nakulong sa earth o sa isang limbo ng paghihintay. Ang isa pang hindi maikakaila na patunay nito ay matatagpuan sa talinghaga ng mayaman at Lazarus, Lucas 17:19-31. Isinalaysay ni Jesus kung paano, pagkamatay niya, si Lazaro ay dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham, isang lugar ng kaaliwan at kapahingahan, habang ang taong mayaman ay nagising sa pagdurusa sa Hades. At nangyari ito kaagad pagkatapos ng kanyang kamatayan. Walang paghihintay, walang panahon ng kawalan ng katiyakan. Ang bawat kaluluwa ay direktang dinala sa kanyang patutunguhan. Nagiiwan ito sa atin ng isang pangunahing aral. Kung ano ang ginagawa natin sa buhay ay tumutukoy sa ating walang hanggang tadhana. Binigyan tayo ng Diyos ng malayang pagpapasya, ngunit ang desisyon ay dapat gawin ngayon, habang tayo ay may pagkakataon. Ang ilang mga tao ay naniniwala sa posibilidad ng isang panahon ng probasyon pagkatapos ng kamatayan o sa ideya na ang kaluluwa ay maaaring manatili sa earth. Gayunpaman, malinaw ang banal na kasulatan. Itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay darating ang paghuhukom. Hebreo 9:27. Walang mga pangalawang pagkakataon o mga siklo ng reincarnation. Ang buhay ay natatangi. At pagkatapos ng kamatayan ang kaluluwa ay lilitaw sa harap ng Diyos. Kaya naman hinihikayat tayo ng Biblia na hanapin ang kaligtasan ngayon, magsisi at mamuhay sa pakikipag-isa kay Jesus dahil ang walang hanggang tadhana ay tinukoy sa bahaging ito ng buhay. Ang pag-unawang ito ay ganap na nagbabago sa paraan ng pagtingin natin sa kamatayan. Ito ay hindi tungkol sa isang hindi tiyak na wakas o isang nakakatakot na anino, ngunit sa halip ay isang tiyak na hakbang patungo sa kawalang hanggan. Para sa mga nag-alay ng kanilang buhay sa Diyos, ang kamatayan ay hindi isang kawalan, ngunit isang maluwalhating paglipat sa presensya ni Kristo. At para sa mga tumatanggi sa kaligtasan, ang katotohanan ay malupit ngunit hindi maikakaila. Walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Walang naghihintay na oras sa earth. Walang kaluluwang gumagala sa buong mundo. Ang bawat tao ay may marka na ng kanilang kapalaran ayon sa kanilang buhay sa pananampalataya. Ang mundo ay puno ng mga kwento tungkol sa mga aparisyon, gumagala ng mga espiritu at misteryosong presensya. Maraming kultura ang nagtataglay ng ideya na ang mga kaluluwa ng mga patay ay maaring manatili sa earth, alinman upang malutas ang hindi natapos na negosyo o makipag-usap sa mga buhay. Gayunpaman, kapag sinusuri natin ang Biblia, masusumpungan natin ang isang ganap na naiibang katotohanan. Malinaw ang sinasabi ng kasulatan na ang mga patay ay wala ng bahagi sa mundong ito. Sa Ecclesiastes 9:5-6, sinasabi sa atin, alam ng mga buhay na sila'y mamamatay, ngunit ang mga patay ay walang nalalaman. Hindi na sila magkakaroon muli ng bahagi sa anumang bagay na ginagawa sa ilalim ng araw. Nangangahulugan ito na kapag ang isang tao ay namatay,
ang kanyang kaluluwa ay hindi nakulong dito. Walang mga multo o espiritu ng mga taong gumagala sa buong mundo. Kung gayon, ano ang nagpapaliwanag sa pagkakaroon ng mga figura, tinig at pagpapakita na sinasabi ng maraming tao na naranasan na nila? Binabalaan tayo ng Biblia na si Satanas ay dalubhasa sa panlilinlang. Sa 2 Korinto 11:14, makikita natin ang isang nakagigimbal na pahayag. Si Satanas mismo ay nagpapakunwaring anghel ng liwanag. Nangangahulugan ito na marami sa mga aparisyon na pinaniniwalaan ng mga tao ay mga espiritu ng mga namatay na tao ay maaring aktwal na mga demonyo na nagpapanggap bilang mga mahal sa buhay. Ang layunin nito ay ilayo ang mga tao sa katotohanan ng Diyos, na umakay sa kanila na maniwala sa mga maling doktrina at ang posibilidad na makipag-ugnayan sa mga patay. Ito ay isa sa mga pinakamapanganib na espiritual na bitag dahil ipinakilala nito ang ideya na maaari tayong makakuha ng kaalaman sa labas ng kalooban ng Diyos. Ang pagsasagawa ng espiritismo, ang panawagan sa mga patay at ang pagkonsulta sa mga medium ay ganap na tinanggihan ng Diyos. Sa Deuteronomio 8:12, tayo ay binigyan ng babala tungkol dito ng may labis na kabigatan. Walang masusumpungan sa iyo na sinumang nagsasagawa ng panghuhula o sinumang sumasangguni sa mga patay sapagkat pareho silang kasuklam-suklam sa Panginoon. Anumang pagtatangka na makipag-usap sa namatay ay isang bukas na pintuan sa panlilinlang ng demonyo. Tinatawag tayo ng Diyos na magtiwala sa Kanya, hindi sa mga espiritu. Kung sinasabi ng Biblia na ang mga patay ay wala ng bahagi sa mundong ito, kung gayon ang anumang espiritu na nagsasabing sila ay namatay, ay talagang isang nilalang ng kadiliman na naglalayong impluwensyahan ang mga hindi nag-iingat. Dinadala tayo nito sa isang mahalagang punto. Paano natin mapoprotektahan ang ating sarili mula sa mga scam na ito? Malinaw ang sagot, manatiling matatag sa pananampalataya, sa salita ng Diyos at sa panalangin. Sa Efeso 11, tayo ay pinayuhan, isuot ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo'y makatayo laban sa mga lalang ng dyablo. Ang pinakamahusay na depensa laban sa mga espiritual na pag-atake ay isang buhay na inilaan kay Kristo. Kung ang sino man ay humarap sa hindi maipaliwanag na mga karanasan, sa halip na bumaling sa mga tinatawag na medium o mga espiritista, ang solusyon ay bumaling sa Diyos sa panalangin at sawayin ang anumang pagpapakita sa pangalan ni Jesus. Isa sa mga pinakadakilang misteryo tungkol sa buhay pagkatapos ng kamatayan ay ang paghatol. Kailan ito mangyayari? Ito ba ay kaagad o may paghihintay hanggang sa katapusan ng panahon? Itinuturo sa atin ng Biblia na may dalawang magkaibang paghatol. Ang isang kaagad na tumutukoy sa temporal na kalagayan ng kaluluwa at ang huling paghuhukom na tumutukoy sa walang hanggang tadhana. Marami ang hindi nakakaalam ng katotohanang ito at naniniwala na ang kaluluwa ay inilalagay sa isang uri ng pos. Ngunit ipinakikita ng kasulatan na ang bawat tao ay tumatanggap ng isang paunang pangungusap sa sandaling siya ay namatay. Sa Lucas 6:22-23, ikinuwento ni Jesus na pagkatapos ng kamatayan, si Lazaro ay dinala sa paraiso habang ang mayaman ay nagising sa paghihirap. Ito ay nagpapatunay na ang paghatol ay nagsisimula sa sandaling umalis ang kaluluwa sa katawan. Ang agarang paghatol ay batay sa kaugnayan ng bawat tao sa Diyos, sa pananampalataya at kay Hesukristo. Ang mga naniwala sa sakripisyo ni Jesus at namuhay sa pagsunod sa salita ay tinatanggap sa presensya ng Diyos, sa isang estado ng kapayapaan at kapahingahan. Gayunpaman, ang mga tumanggi sa kaligtasan at namuhay sa kasalanan ay nagising sa pagdurusa na nalalaman ang kanilang kapalaran. Sa 2 Corinthians 4:5-10, sinabi sa atin, sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa luklukan ng paghatol ni Kristo upang ang bawat isa ay tumanggap ng nararapat sa Kaniya sa mga bagay na ginawa sa katawan, maging mabuti o masama. Walang tiyak na paghihintay, walang mga kaluluwang gumagala. Ang bawat tao ay hinuhusgahan kaagad. Gayunpaman binabanggit din ng Biblia ang isang huling paghuhukom na magaganap sa katapusan ng panahon. Ang paghatol na ito ay binanggit sa pahayag 2:13-15 kung saan sinabi sa atin na ang mga patay ay hahatulan ayon sa kanilang mga gawa at ang mga hindi nakasulat sa aklat ng buhay ay itatapon sa dagat-dagatang apoy.
Wala nang mga pagkakataon o dahilan dito, tanging ang pagpapatupad ng huling pangungusap. Ang mga matuwid ay tatanggap ng kanilang walang hanggang gantimpala at mabubuhay sa piling ng Diyos magpakailanman, habang ang mga sinumpa ay mahihiwalay sa kanyang presensya. Ang kaalamang ito ay isang seryosong babala, ngunit isa ring paanyaya sa biyaya ng Diyos. Bagamat isang katotohanan ng paghatol, nag-aalok ang Diyos ng kapatawaran at kaligtasan sa lahat ng nagsisi at naniniwala kay Hesukristo. Sa Roma, 8:1, sinabi sa atin, kaya nga wala ng paghatol sa mga na kay Kristo Jesus. Nangangahulugan ito na walang kailangang matakot sa paghatol kung ibinigay niya ang kanyang buhay sa Diyos. Gaano man kalaki ang kasalanan, higit ang awa ng Diyos sa lahat ng bumaling sa kanya ng may tapat na puso. Matapos suriin ang kasulatan, masasabi natin ng may katiyakan na ang kaluluwa ay hindi nananatili sa lupa pagkatapos ng kamatayan. Ang ideya ng mga gumagala na espiritu o mga kaluluwang nakulong sa pagitan ng dalawang mundo ay walang batayan sa Biblia. Mula sa sandaling mamatay ang isang tao, ang kanyang kapalaran ay itinakda. Ang matuwid ay dinadala sa harapan ng Diyos, habang ang masama ay nagigising sa paghihirap. Nilinaw mismo ni Jesus ang prinsipyong ito nang sabihin niya sa nagsisising magnanakaw, ngayon ay makakasama kita sa paraiso. Lucas 23:43. Walang mga panahon ng paghihintay o reinkarnasyon. Ang bawat kaluluwa ay agad na hinahatulan ayon sa kaugnayan nito sa Diyos. Higit pa rito, ang paniniwala sa mga multo at espiritu na gumagala sa mundo ay isang espiritual na maling akala. Ang Biblia ay nagbabala sa atin na ang mga patay ay wala ng bahagi sa mundong ito, Ecclesiastes 9:5-6, at na marami sa mga pagpapakita na iniuugnay ng mga tao sa naliligaw na mga kaluluwa ay talagang mga panlilin lang ng demonyo na dinisenyo upang ilayo ang mga tao mula sa katotohanan ng Diyos. Si Satanas ay nagbabalat kayo bilang isang anghel ng liwanag, sa 2 Korinto 9:4, at ang kanyang mga taktika ay naghahangad na maghasik ng kalituhan at mag-alab ng mga gawaing salungat sa pananampalataya. Ang agarang paghatol at huling paghuhukom ay hindi maikakaila ng mga katotohanan. Ang Diyos ay nagtakda ng isang tadhana para sa bawat kaluluwa, at ang desisyon tungkol sa kung saan tayo mananatili sa kawalang hanggan ay ginawa sa buhay na ito. Walang pangalawang pagkakataon pagkatapos ng kamatayan. Malinaw na sinasabi sa Apokalipsis 20:15 na ang mga taong hindi nakasulat ang mga pangalan sa aklat ng buhay ay itatapon sa dagat-dagatang apoy. Dinadala tayo nito sa isang mahalagang pagmuni-muni. Handa ba tayong humarap sa Diyos? Ang mabuting balita ay ang Diyos ay nag-aalok sa atin ng kaligtasan kay Kristo Jesus. Kahit gaano kalayo ang isang tao sa pananampalataya, hanggat may buhay, may pag-asa. Sa Juan 3:13, makikita natin ang pinakadakilang pangako sa lahat. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang pinakamahalagang tanong na dapat itanong ng bawat tao sa kanilang sarili ay, handa na ba ako para sa kawalang hanggan? Ngayong na-explore na natin ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kapalaran ng kaluluwa pagkatapos ng kamatayan, ang pinakamahalagang tanong ay, handa ka na ba para sa sandaling iyon? Walang pangalawang pagkakataon, walang kaluluwang gumagala ng walang patutunguhan. Ang bawat tao ay nagpapasya ngayon kung saan siya magpapalipas ng walang hanggan. Ang kaligtasan ay maaabot ng lahat, ngunit ito ay nakasalalay sa ating kaugnayan sa Diyos at kay Hesukristo. Ipaalam sa akin sa mga komento, ano sa palagay mo ang natutunan natin ngayon? Narinig mo na ba ang mga katotohanan ito dati? Ibahagi ang iyong karanasan o mga pagdududa dahil sama-sama tayong lumalago sa kaalaman ng salita. At kung naapektuhan ka ng content na ito, tiyaking mag-subscribe sa channel at yon ang mga notification para hindi mo makaligtaan ang mga paparating na paksa na maghahayag ng mas malalim na katotohanan ng pananampalataya. Bago ka pumunta, inirerekomenda kung panoorin mo ang susunod na video na lalabas sa screen kung saan pag-uusapan natin ang tungkol sa isa pang espiritual na misteryo na kakaunti ang nakakaunawa. Huwag itong palampasin dahil ang bawat turo ay naglalapit sa atin sa katotohanan ng Diyos. See you sa susunod na video.
Pagpalain ka ng Diyos. Ako si Marco at magkita tayo sa susunod.